Napaluha at napaiyak ako. Talagang napaka-overwhelmed ko ng pagtanggap nila. Parang minsan kapag nagtanim ka ng isang mabuting bagay, parang mabuting bagay din pala ang aanihin mo. Na parang yung tinanim mo na ang karma din, ang kabutihan na ginawa mo, ay kabutihan din pala. Kaya parang kanina naluluha ako na hindi ko mapigil. Kasi yung kaligayahan na nararamdaman mo ay parang galing sa puso mo talaga na parang wala ka ng paglagyan. Dahil parang hindi naman namin deserve ang pasalamatan. Ang gusto lang naman namin, makatulong lang naman kami. Pero iba ang binigay nila. Parang napaka-warm po ng pagtanggap nila sa amin dito. Sa kami lang po ay magbibigay lang naman po kami ng medical mission. Marami pang barangay, marami pang request. Kung nasa puso mo ang paglilingkod or pagtutulong sa tao, nandun yun. So ako, yun yung parang binabalik namin sa community. Mga barangays out there, abangan nyo kami. Ito ang naging tagpo ng mainit na tanggapin ng mga Kalawaenyo sina Curly at Sara Diskaya ng St. Gerard Construction. Naging emosyonal si Sara sa hindi niya inaasahang pagsalubong sa kanila ng mga residente sa kanilang ika-10 medical mission at wellness program noong Sabado na ginanap sa Barangay Kalawaan. Overwhelmed ako sobra kasi hindi namin expected na ganito ka-warm. Sobrang grabe yung pag-welcome sa amin ng mga Kalawaenyo. So, hindi namin expected na ganun ka-grand. Tsaka, kung kanina napansin nyo din na may niyakap akong babae doon kasi siya yung isang recipient before na wala pang ganitong kalaking medical mission or ano. Tinulungan ko siya na yung anak niya may cancer sa kaya nakita kami finally kasi never kami nakita noon. Siya mismo bumati sa akin. Unfortunately, her daughter passed away. So, hindi kinaya. Iniyak ko rin yun kasi parang, syempre bilang isang ina, kasi tinulungan ko talaga siya, hospital bills, tsaka yung pangangailangan nila sa ospital. Nung namatay yung baby niya, sorry. Talagang nasaktan din ako kasi parang, mami ako na naiisip ko yung kahirapan na dinadaanan nila dun sa RMC. Hindi magkamayaw ang mga tao. Napuno ang basketball court at ang pila umabot hanggang sa labas nito. Inantabayan ng mga residente ang pagdating ng mag-asawa at ng kanilang programa, kagaya ni Santiago Madarang, 69 years old, na naaksidente sa gitna ng kanyang trabaho bilang construction worker ilang taon nang nakakalipas. Hindi na nakabalik sa trabaho at sa paglalakad. Dahil sa medical mission, meron na daw siyang gamot at makakalapit sa mga Diskaya para sa iba pa niyang kailangang pangmedikal. Kasi po, nahulog po ako sa trabaho. Kaya hanggang ngayon po, nakasaklay po ako. Umaasa na lamang po ako sa mga hingi-hingi, sa mga... Wala po, ako lang mag-isa kasi mga busy rin sila sa mga anak nila eh. May mga sakit din yung iba. Minsan, nagtitinda-tinda yung mga anak ko para may pangkain din sila. Okay po, maganda po dahil naibibigay po naman nila yung kailangang gamot para sa amin. Kaya lubusan po akong nagpapasalamat sa mga nagbibigay ng donasyon o ano pa man sa amin. Nagpapasalamat po ako. Sana po para makahingi kahit na konting tulong man lang sa mga panggastos-gastos, pambili ng pagkain. Sana makahingi po ng tulong sa pambili-bili po ng kailangan, pambili-bili ng gamot pag naubos na po yung gamot. Isa naman si Tatang sa 10 nakatanggap ng wheelchair na ipinagpasalamat ng kanyang asawa dahil kailangan daw nito lalo na sa kalagayan ni Tatang na na-stroke kamakailan. May iba namang residente na nagbigay ng request para sa wheelchair samantalang may ibang nakatanggap na ng saklay. Binigyan po ako ng wheelchair. Nangihingi po ako ng wheelchair. Matagal na po hindi. Ano lang ma'am, hiningi ko dyan na hirap sa barangay. So wala po talaga ng sarili. Wala. Ilan taon na po siya na?
68. Maraming salamat, Sarah, sa binigay mo sa akin ng welfare. Hindi naman nakalimutan ang 34 na Homeowners Association na nakatanggap ng mga nebulizer, glucometer at aparatus para sa blood pressure na kailangan sa kani-kanilang asosasyon. Ayon sa Sunrise HOA, maging ang mga dati nilang medical apparatus ay galing din sa SGC. Para kay Kuya Curly at kay Ma'am Sarah, maraming salamat po. Dito ko lang po talaga nare-receive yung ganitong mga benepisyo. First time na makakuha ako nung nagpunta ako sa St. Gerard sa tulong ni Consi Reggie. Pangalawa po ito sa tulong ng aming kapitan. So malaking bagay po. Bagamat sabi nila maliliit na gamit pero malaking tulong po ito sa aming HOA. Dahil sa dami rin ng pangangailangan ng HOA, talaga pong ito ay malaking tulong, malaking bagay po ito para sa amin. Ang natanggap ko po ngayong araw na to, isang nebulizer, isang pang-BP at saka pang-sugar. Actually, malaking tulong po ito kasi may mga dati na rin po kaming na-provide na gamit pero sa dami po ng humihiram, nasisira na talaga siya. So, sa ngayon ang natitira na lang po kasi sa akin, sa pangangalaga ko ay yung pambipi na lang. Actually, nakakuha na po ako, hindi ko na lang po siya matandaan kung kailan. Pang-BP din po. Naisama po ako ng staff ni Consi Reggie Valderrama na maging beneficiary yung aming HOA. So, yung pang-BP na po yun ang natitira na lang sa akin hanggang ngayon na nagagamit pa po namin. So, ngayon, malaking tulong po talaga to na nagkaroon ulit kami ng bagong nebulizer. Hindi naman po sa pagkaroon talagang ang daming nangangailangan ng nebulizer. Tsaka itong pang-sugar na magagamit na rin po ng aming mga miyembro. Marami po talaga kaming pangangailangan. Pero sa ngayon po siguro kung ako ay hihiling, siguro po yung pangangailangan namin kapag meron sa aming mga binuburol, upuan, lamesa, tsaka electric fan, na kailangan po namin pagka may mga ganong insidente sa lugar namin. Gaya ng dati, may libreng konsultasyong medikal, dental at eye check-up. Namahagi din ng gamot, reading glasses, grocery packs at pagkain sa pantry ni Curly. Tuloy pa din ang libreng gupit, masahe, manicure at pedicure. Nagkaroon din ng anti-rabies vaccination para sa mga alagang hayop. Samantalang ang barangay ay nabiyayaan ng 2 patrol vehicles at garbage hauler na makakatulong upang mas maging epektibo ang pagsiservisyo nila sa kanilang nasasakupan. Lubos na ipinagpapasalamat ng kapitan na si Jess Gaviola ang kanilang natanggap mula sa St. Gerard Charity Foundation Incorporated, kagaya ng mga nasabing sasakyan, mga upuan, mesa, tent at grocery packs. Pamimigay namin ngayon, 2 barangay patrol at saka isang garbage hauler po. Maibibigay sa barangay Kalawa. Ngayon. Tapos iwanan din po namin dito yung 100 mga upuan po ng mga Tsaka 20 na tables. Yes, may tent din na iiwan kaya. Yes. Nakita namin na very useful din siya dito sa Pasig area kasi ang liliit din ng mga kalsada natin, may mga eskinita, may hindi reachable yung area. Ito sa mamagitan ng patrol tsaka ng garbage hauler na maliit na nakamotor lang, kayang pumasok, hindi mahihirapan. Next week, baka mamigay kami ng mga groceries lalo na sa mga na buhat talaga na gusto like santolan, tsaka may bunga. Nagre-request kasi sila through my messenger na baka pwede silang babaan ng grocery tsaka gamot, which is pwede naman namin ibigay sa kanila. Yung nakakatuwa, overwhelming naman, nakakatuwa naman na napagbigyan ng aming barangay at nakakatuwa dahil marami pong natulungan. Sila naman po natin sa hirap ng buhay, pero may mga taong talagang handang tumulong, handang iabot yung kanilang kamay at bukas ang kanilang puso para sa magdulong. Kaya sabi ko nga sa akin mga barangay, i-grab natin to sa ayong yung pagkakataon at nandiyan naman po ang St. Gerard Charity Foundation at nandiyan po ang ating Sarah at Sir Curly na handang tumulong, kumabay at kumalinga sa mga pasgen. Maraming salamat sa Panginoon sapagkat may mga taong tulad nila. Malaking bagay po yung naibigay nila po sa aming 2 patrol na talagang makakatulong po sa barangay para maikutan po namin yung mga dapat ikutan po. Tapos yung garbage po, makakatulong po para makapawas din po. Kaya may mga programa kami, may mga plano kami na susubukan namin yung bawat bahay na mag-segregate ng mga basura nila. Kaya malaking tulong po yung
ibinigay na pinikalog sa amin ni naman sana at ni Sir Curly. Maliban sa linggo-linggong medical mission, araw-araw naman bukas ang opisina ng St. Gerard para sa mga nais humingi ng tulong sa kanila. Nabatid na halos 300 katao kada araw ang nagpupunta sa kanilang opisina para sa iba't ibang klase ng request. 300 every day, nagpapasa ng sulat, solicitations, tsaka mga financial assistance na nire-request naman nila sa amin. So wala naman kaming hinihinging maraming requirements, basta isang sulat na nagre-request ko ano yung nire-request nila, either sponsorship, medical assistance, financial assistance, tapos idagdag nila sana yung certificate of indigency na nanggagaling sa barangay. At kung may reseta sila, i-attach nila yung copy kasi minsan ang binibigay namin bukod sa financial assistance, 1 month ng gamot nila binibigay namin. Yung mga nilalapit dito is usually yung mga financial assistance, medical assistance, yung mga special na cases like cancer, may namatayan. So, lahat we cater to all. Tapos may mga sponsorship for their events na binibigyan din namin ng pansin. Yes, every day po, every day may pumupunta pa para makontrol namin. It's either Thursday or Friday na ang releasing namin ng tulong. Para mabigyan namin ng quality kasi minsan yung iba gusto kami kakwentuhan or kausap. So, binibigyan ko ng oras yung para sa ganun. Mas pag-iigtigin na din ng foundation ang kanilang programa dahil gagawin na ito kada Sabado at Linggo upang mas madami pa daw maserbisyo ang Pasigueño at base na din sa hiling ng mga barangay official. Actually kasi depende sa request din ng barangay captain. So next week we will be doing Saturday and Sunday kasi upon request ng barangay Orambo at barangay Kanyugan. Sa Saturday pupunta kami sa barangay Orambo. So abangan kami mga taga Orambo. And then on Sunday, kasi dalawa yun na request, pupunta kami sa barangay Kanyugan. Doon naman kami pupunta. So Saturday, Sunday, magkita-kita tayo po. Ang dami nagpapasalamat, may it be public or through Messenger. Sa Messenger, pagpaumanhin nyo ako kasi ako ang sumasagot sa lahat ng pages kasi gusto ko may personal touch ako sa mga messages na binibigay ko sa mga tao. So kung pasasalamat, nilalagyan ko ng heart. Nakaka-overwhelm na sa Pasig, nakikilala na rin kami. At sa ibang lugar pa, minsan taga-Taguig, taga-Makati, so nakakatuwa naman. Sana makatulong kami sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat ng mga Kalaweryo. Very nakaka-antik po ng puso ang very warm welcome po na ginawa po sa amin. At gusto pa namin ipagpatuloy kung ano pang mga tulong po namin bigay dito sa Kalaweryo. Thank you po sa napakasarap at nakakaiyak sa amin. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.